115 taon na ang nakalipas nang maganap ang Mock Battle of Manila. Ikukwento sa atin ni Xiao Chua ang mga kaganapan dito sa Showtime, Ako ay Pilipino. Mga saysayang araw po, it's Showtime! 115 years ago, August 13, 1898, isinagawa ang Mock Battle of Manila o ang peking labanan sa Maynila. Kailangan liwanagin, ang nakakalito sa ilan. Tama po, hindi pareho ang Battle of Manila Bay at Mock Battle of Manila. Ganito ang kwento. Nang matalo ang mga bangkong Espanyol ni Commodore George Dewey sa Battle of Manila Bay, May 1, 1898, pinalibutan ng mga bangkong Amerikano ang Manila Bay habang inaantay ang mga sundalong Amerikanong ipadadala mula sa Amerika. Gayon din sa ilalim ni General Antonio Luna, 30,000 sa mga puwersang Pilipino ang nakapalibot na sa lungsod at naghukay pa ng 14 na milyang trinchera sa paligid nito. Umaasa sila na tutuparin ng mga Amerikano ang pangako nila kay Aguinaldo na ibibigay sa kanila ang Intramuros, ang lumang lungsod ng Maynila. Pinadalhan ni Pangulong General Emilio Aguinaldo ang Gobernador General Espanyol na si Basilio Agustin of surrender. Ngunit para sa kanya, mas nanaisin pa niyang sumuko sa mga Amerikano kaysa sumuko sa mga Pilipino. Nagpadala siya ng mensahe kay Dewey. Maglaban sila sa isang peking labanan at magpapatalo ang mga Espanyol upang ipakita lamang na masasawi sila ng lumalaban at may dangal. Nang malaman ng mga otoridad na Espanyol ang panukalang ipinadala ni Gobernador General Agustin, pinalitan siya ni Gobernador General Fermin Haudenes. Nang dumating ang mga karagdagang puwersang Amerikano, ayos na. Tuloy na ang laban, sabi ni Dewey. Pumayag na rin si Haudenes. Noong August 10, na pagkayarihan nila, tanging ang bobombahin lang ng mga Amerikano ay ang bulok ng Fort San Antonio Abad sa may Malate at ang mga pader ng Intramuros. Sa pag-atras ng mga Espanyol, ang mga Pilipino ay mamatyagan habang ang mga Amerikano naman ay lulusong na. Kapag sapat na ang labanan, itataas na niya ang bandilang DWHB na ang kahulugan ay susuko na ba kayo? Ang hindi nila alam, madaling araw ng planong labanan, August 13, 4:23 ng umaga, oras sa Maynila, nang pirmahan sa Washington DC ang tigil putukan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos. Wala pa namang CNN at text messaging noon, kaya kinaumagahan, 7:30 ng umaga, nagbakbakan na ang mga Espanyol at mga as expected, agad nakuha ang Fort San Antonio Abad at may mga nagsasabing doon itinaas sa unang pagkakataon ang bandilang Amerikano sa Maynila. Nang marating nila ang Luneta, hindi alam ng ibang Espanyol na scripted lamang ito at lumaban pa rin sa mga Amerikano. Dahil din may mga Pilipino na akala nila ang laban ay tunay, 6 na Amerikano at 49 na Espanyol pa rin ang namatay sa sana ay isang bloodless battle. Katanghalian, itinaas ng mga Espanyol ang CF o sign na Hold Conference. Sa simbahan ng San Agustin, sa kwartong tinawag na Sala de la Capitulacion, isinulat ni Haudenes ang dokumento ng pagsuko. 5:45 ng hapon, ibinaban ang bandilang Espanyol at itinaas ang malaking bandilang Amerikano. Nag-iyakan ang mga nakasaksing babaeng Espanyol. Na tinangka na pumasok ng mga Pilipino sa Maynila, pinigilan na sila ng mga Amerikano at nadama na natin, mukhang naisahan na naman tayo. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shout.